number 106.7 Energy FM. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Hello! Welcome back. Bilis ng oras, patapos na ulit ako. 2:25 na, parang yung bilis ng panahon na last year sweet kayo pero pagpasok ng taong 2026, wala na kayo. Yun yung nangyari ngayong New Year. Ang saklap nun, yung binreakan ka ng New Year. Yung mamimili ka na lang ng araw, talagang tinapat mo sa New Year. Sana palipasin na muna kahit isang gabi, no? Sino kaya mga nag-break ng New Year? Kawawa naman, naaawa tuloy ako kasi, hello, di ba? Parang new life yon, new chapter, new story of your life. Tapos sinabay? Sinabay yung pakikipag-break up ng New Year talaga? Pero may mga taong walang awa. Tandaan nyo yan. May mga taong walang pakialam sa nararamdaman nyo. Yun ang realidad ng buhay. Wala silang pake. Kahit umiyak ka, kahit masaktan ka, kahit anong araw yan tumapat, gagawin nila kung ano ang gusto nila. And yun yung sad reality of life. Na minsan tayo, may pakialam pa tayo. Kumbaga, tinatansya pa natin, makakasakit ba ako? Tama ba itong sasabihin ko? Pero hindi sila ganon. At may mga taong ganon. Sino kaya? Tag nyo na dalima nanakit sa inyo. Sinong mga nanakit sa inyo nung 2025? Baon nyo na sa limot yun. Oo, mauubos lang yung lakas nyo kapag inalala nyo yun. Kasi, wala, kung umalis na sila, edi bye-bye. Wala na yung maidudulot sa inyo. Just move on and mag-focus na lang kayo sa sarili ninyo. Yan ang aking isa sa mga hindi naman resolution ang tawag doon na pinost ko. New Year reflection. Ang reflection ko is, at the end of the day pala, kahit anong mangyari or kahit sinong taong nandyan sa paligid mo, well, syempre thankful tayo kung merong mga tao sa paligid natin na talagang solid, genuine, di ba, mabait sa atin. Pero at the end of the day, balik-balik na rin naman ang mundo. Always, ang kakampi mo ay ang sarili mo. Kaya dapat wag na wag mong kalilimutan na alagaan ang sarili mo. Yan yung number 1 reflection ko sa buhay. 'Di ba? Kahit anong mangyari, kakampi mo sarili mo. Kaya kung pinanghihinaan ka ng loob, halimbawa hindi mo na kayang tumayo, hindi mo na kayang lumaban, pahinga ka muna. Okay lang yan. Smell the flowers. Yan isa pa natutunan ko. Just smell the flowers. Namnamin mo lang. Let it go. Hanggang sa dumating yung time na kapag okay ka na, okay. Hindi titigil ang mundo para sa akin. Hindi sila mag-a-adjust for me. Wala silang pakialam sa akin. Sarili ko tutulungan ko. Ako ang mahalaga. Kasi ikaw talaga ang mahalaga. 'Di ba? Kakampi mo lagi ang sarili mo. So magpakatapang ka, magpakalakas ka, at alagaan mo ang sarili mo. Wow! Hugot for 2026! Huhugot pa rin tayo! Diba? And we are live. Ayan. Hello, FB World sa Blue App, tsaka sa TikTok. Hello sa inyong lahat. Tawagan nyo na ako, dali 8721-2429 or 7001-7949. Sino kaya ang ating caller ngayong araw na ito? Yan, tawagan nyo na ako or mag-PM lang po kayo sa ating FB account. Yan, sa mga nagtatanong, wala na pong hot stories? Meron, eto na nga, Welcome to Hot Stories. Panibagong kwento na naman ang inyong mapapakinggan at mapapanood. Papainitin nga ba ang ulo mo? O papainitin ang katawan mo? Yes, yo! Do we have a caller right now? Papasukin na natin yan. Saan siya ngayon? Line what? Hello? 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 Hello po. Hello po. Sino po sila? Ano pong pangalan nila? Ako po si Bernard. From La Union po. La Union. Saan sa La Union? Dito lang po sa may tabing dagat. Tabing dagat sa may beach. Apo. Isa po akong babantay ng beach po ba? Sa mga turista. Ano ba, caretaker ka ba dyan ng ano? Apo, yun po. Caretaker po ako. Okay. Anyways, ano may paglilingkod ko kay Bernard? May katanungan po kasi ako. Katanungan? Anong katanungan yan?
Ma'am, marami po ditong turista na pumupunta. Oh, Nagkakataon po kasi yung mga taga-ibang bansa, syempre yung mga babae, nawiwili po ako. So, nililigawan ko po sila. nililigawan mo ang mga turista. Opo. Bakit mo nililigawan? Naghahanap ka pa talaga ng jowa? Eh, kasi po ang kasabihan mas marami daw kung nakuha ang pera. Ay, sa turista. Ako sa mga turista. So, Uy, ako po, bad yun. Bad dinalansi ko po. yun. Kasi kapag tayo pumunta ng ibang bansa, gusto mo ba ganun din gagawin sa mga Pinoy na kagaya natin? Gusto mo ba yon? Hindi ho. 'Di ba? Pag pinipirahan mo yung mga turista, isipin mo lagi, may kapatid ka, may pamilya ka. Paano pag halimbawa napunta rin sila sa ibang bansa, tapos sila, aanuhin sila, isa-scam sila, peperahan sila, gagamitin sila, 'di ba? O but anyways, tuloy mo yung kwento mo, meron ka niligawan ba? Opo, may pamilya po kasi ako. Ay, may pamilya ka, tapos gusto mo pa manligaw? Oo. Ay, Kasi wow. ginagawa ko po kasi yun. Kasi ma'am, di naman po ganun kalaki yung kita ng Mm. nagbabantay ng caretaker po dito sa La Union. So, ginagawa ko po nilalansi ko po yung mga turistang iba. At proud ka dyan. Yun nga po ma'am, dahil nga po gusto ko naman po may papakain sa pamilya ko Wow talaga. Alam mo, yung pinapakain mo sa pamilya mo galing sa panluloko. 'Di ba? Wala naman po ako sa ibang choice ma'am. Hindi naman po ako May dito choice ka. Lagi tayo may choice sa buhay natin. Choice natin gumawa ng mabuti. Choice din natin gumawa ng masama. Yan lang yung easiest choice. Kaya yan yung pinili mo. Kasi madaling gawin Madali din para sa yung mga loko. 'Di ba? Pero alam mo, may balik yan. Ma'am, magagawin ko naman po lahat para sa anak ko po Nako. Gawin mo lahat, pero sa ibang paraan. Hindi sa maduming paraan. Opo, ma'am. Kala ko pa naman na ibaon na natin last year mga ghost project at mga panluloko at panlilinlang. Nakisali ka pa. Ito na nga po, Nakisali, madam. Tapos, Ito na po. Dahil po, may isang turista po kasi na dumayo. Ayun, nagka-inlaban kami. Ngayon ho, nagkaroon ho kami ng yung pagtatalik ho. oh, Ngayon ho, hindi ko naman ho kasi alam na nabidyohan po kami, nagaganon. mm So, ito pong kaibigan ko na sabi, Padre, nakita kita. Sabi ko saan? Sa website. So, sabi ko ng website, ganun. oh. Sabi niya sa akin, ito, pre, galing mo nga tumira So, ibig sabihin kumalat na yung nyo, scandal. Yun nga po marami naman ho yung mga nakakita. Oh. 1 million na po Ay, wow. 1,000,000? Nag-trending ka? Yun nga po dahil na Oh. nakita ho nung mga anak ko. Ay, nako. Nako, nakakalungkot na balita yan. Kasi masakit yan sa mga bata. Nakita po sabi, Daddy, nakita kita star ka na. Ilang taon nyo nakakita? Pakilagyan 9 po natin ng rated SPG. Palagyan natin kay Choling. Teka lang papalagyan mo na natin na rated SPG kasi baka kung ano masabi mo. Ilang taon nyo nakakitang anak mo? 9 years old po, ma'am. Babae. Naku, babae pa. Ilan ba anak mo? 2 ho sila babae, ma'am. So, ilan na nakakakita? Isa pa lang ba o lahat na? Sinabi ho dun sa, yung bunso ay nakita sinabi dun sa atin niya. Yung ate ho parang ilag na sa akin, gawa nga, pinakita din ng mga kaklase niya sa kanya, yung sabi, di ba daddy mo to, itong nasa video, yung turista ho yun, parang kasi nangyari nun is, hindi ko na ho maalala talaga, pero parang ako nag-drug dun na may
ginamit sila sa akin na pinagbabawal na gamot. Ngayon po, hindi ko naman po namalayan na nabidyoan at yun po yung ginagawa ko. At try ko naman po kontakin yung babae ho doon sa video, yung foreigner ho. Kaso, problema po kasi hindi po talaga marunong mag-English. Natuto lang naman ako mag-English sa mga anak ko eh. Yun lang naman po yung way. Kaso po, yung mga anak ko, yung bata pa. So, hindi ko naman sila maobliga. Yung nanay naman po, hiwalay po sa akin. Ngayon po, sadyang kinakahiya na po ako ng buong pamilya ko. Kung malaman nila. Pinalayas nga po ako kasama yung mga anak ko na sinabi, tumira na lang sa iba. Anong sabi ng asawa mo sa'yo pala? Wala, hindi ko na ako nakakausap ng asawa ko matagal na. Kumbaga, iniwan lang din po ako na may anak ganun. Yung pagkaanak po kasi ng asawa ko, iniwan na po sa akin, ikaw na mag-obliga dyan. Wala na ako dyan. Parang kasi yun, nakilala ko po kasi yung nanay sa isang bar lang din dito sa La Union. Yun po. Nakilala ko lang po siya. Tapos, hindi ho siya sa obligasyon. Nagkamali lang din po siya. At the same time po kasi nung nagawa namin yung anak namin, 15 years old pa lang po ako. Okay. So, siya po, 21 na, ako 15 pa lang. Nagkainuman lang po kami. Kaya po kami nagkaroon ng anak. So ngayon, ang nakakita sa'yo nung bold na yan ay yung mga anak mo. Pati po yung mga kaibigan ko po dito. Sila po ang una nakita. So anong natutunan mo dito sa nangyari sa'yo? Hindi ko po, baka pumalas na po ito eh. Pangit nga po ng pasok ng taon eh. Kasi yun po yung bungad sa akin na nakita nila sa isang yung pinaglalagay ng video. Huwag ka na magbanggit kung anong pangalan yun, baka maban pa tayo dito. Hindi ko rin matandaan kung anong pangalan ko, basta website ng dito yung pinakita sa akin. So ang concern... sige. Hindi naman ho kasi kami pamilyar doon sa mga may ganun pala. Hindi naman ho sa makaluma akong tao. No? Sadyang hindi lang po kasi ako like makabili ng cellphone. Para ho matignan, wala ako cellphone. Ito po, nakikigamit na lang po sa kaibigan ko. Gusto ko lang ho na tumawag. Nakita ko nga namin sa Facebook. Baka makahingi ka ng tumulong dyan ng payo. Baka anong kailangan mo. Baka matulungan ka. Okay. Alam mo, ang pinakaunang dapat mong gawin, ang New Year's resolution mo ay magbago. Huwag ka nang gumawa ng mga bagay na makakapanglamang ka sa kapwa mo kasi lahat ng ginagawa natin hindi maganda ay may kapalit in the end. May balik sa atin. So, malamang yan na yung isa sa mga balik na nagkaroon katulungin. Kasi kung hindi ka nakikipagtsuktsakan sa mga, di ba, wala kayong magiging video. Kumbaga, may paraan kasi minsan ng ang pagkakataon na iparamdam sa'yo na may mali kang nagawa. Lalo na kung nananakit ka ng ibang tao or may tinatapakan ka or may sinasaktan ka, babalik at babalikan sa'yo. Kaya ang unang dapat mong gawin ay magsisi at magbago. Oo. Ginagawa ko lang po talaga sa mga anak ko kasi gusto ko po kumita ng extra. Okay naman yan. Siyempre kung gusto mo magsipag, huwag ka naman lalamang ng kapwa. Maraming ibang paraan dyan para kumita kahit mahirap, at least, di ba? Yung dignidad mo, kasi yung anak mo, titingin yan sa'yo Ang mga anak tumitingin sa mga magulang nila. They look up to the parents. Kaya minsan kung anong ugali di ba minsan kapag ang mga magulang mahilig magmura at a very young age, yung mga bata, 3 years old pa na, nagmumura na rin. Kasi naririnig Pag ang magulang, mahilig mag-thank you, yung mga anak nila na-a-adapt yun, mahilig din sila mag-thank you. So, minsan na sa magulang din yun. Kaya dapat ikaw, bilang magulang, ay maging good example ka sa mga anak mo. Wag kang maging bad example. Kasi baka isipin nila, normal lang yung mga ginagawa mo. Normal lang manlamang. Diba? Ano ituturo mo sa kanila magandang asal? Ituturo mo ba sa kanila na, oy, manlamang kayo ng kapwa nyo para kumita kayo? Ganun ba yun? Diba ang pangit na lesson nun? Na ituturo mo? Kaya umpisahan mo sa sarili mo ang pagbabago. Magsisi ka at magbago ka at do the right things. Kasi kapag gumagawa tayo ng tama, maganda ang outcome nun Pero pag gumagawa tayo ng masama sa kapwa, pag nananakit tayo ng kapwa natin,
'Di ba? May balik yung hindi maganda. Kaya simulan mo na. Kahit sabihin marami kang kinikita dyan, nako, kalimutan mo na yan. Yung panggugoyo mo. Sige, Magbago ka na, Bernard. susubukan ko po magbago. Oo, simulan mo. Kasi, kawawa yung mga anak mo, nakikita nila kung anong ginagawa mo. Lalo na pag nagkaisip sila, pag lumaki sila, magiging binata at dalaga. Diba? Mas maa-adapt nila yung mga ways mo, yung mga ginagawa mo, yung mga sinasabi mo. Magiging ganun din sila. Okay ka ba doon na ganun yung mga anak mo? Hindi yun eh. Oo. Kasi Wag nakita na. nila ako na ganun eh. Kaya nga, wag na. Gawa ka ng mga mabubuting bagay. Para mabuti din ang kapalit. Oo. Okay? Awa mo. Oh, wag mo subukan magbago. Tuparin mo na. Gawin mo. Okay? Sige o. Baka sige-sige ka dyan. Mamaya may dumating na naman dyan sa beach. Tapos, di ba? Pigilan mo na sarili mo. Mag-walkout ka agad pag may nakita kang prospect. Okay? Sige, lalaywan ko na lang yung mga turista dito na... Hanap ka na ibang racket. Di ba? Hanap ka na ibang racket. Okay? Kung may mahanap po eh. Wala po kasi ako natapos talaga. Maski na high school di ko natapos. Alam mo, eh. sa buhay, pag matyaga ka, may nilaga, totoo yun. Tiyagain mo lang, wag kang sumuko. Try and try until you fly. Oh, ha? Diba? Sige o. Oh, sige. Lilipad na lang ako. Ano? Anong lilipad? Yung pangarap po kung Yan, tama. Oo. Pag hindi ka umubra sa isa naman. Pag di pa rin kaya, go lang ng go hanggang sa mahanap mo yung para sa'yo. Okay? Sige. Salamat sa pagtawag, Bernard. Salamat o. Ayan. Hi, nako. Anyways. Uy, batiin ko shoutout yung nasakyan naming Grab nung December nung umuwi kami galing China. Si Kuya Richard Olandria. Hello, Kuya Richard. Salamat sa pagpapasakay sa amin na maraming maleta. Kaya punong-puno yung sasakyan niya. Grabe, salamat ng madami. Kasi alam nyo ba, galing kaming airport, mula China, papuntang Pilipinas, from airport, nag-book ako ng Grab. Tapos pagsakay ko sa kanya, alam nyo ba na naka-Energy FM siya? Talaga. At alam niya, lahat ng changes, updates, and chika. Alam niya kung sinong DJ ang wala, hindi nagsasalita, ang gantong oras. Sabi ko, ay talaga naman, nakatutok talaga sa Energy FM. So ayan, shout out sa'yo, Kuya Richard. At sa lahat din ng mga poging drivers natin na nakatutok sa Energy, maraming salamat. Hello sa inyo dyan. So ayun, papaalam na tayo, ang bilis ng oras. Pero that's life. Ganun talaga. Matatapos din ang mga bagay-bagay. Ayan, unang araw pa lang naman ng linggo, may bukas pa, pwede pa tayo magtsikahan ulit tomorrow at pwede nyo rin akong tawagan para sa ating hot stories. Again, 8721-2429 or 7001-7949. Diyan po kayo pwedeng tumawag or mag-PM lang po kayo sa messenger natin, sa FB or sa TikTok. Pwede kayo mag-PM dyan na gusto ko po maging caller, may isa-share po ako. Ako po magiging caller for tomorrow. Yan, pwede. Okay, sa mga nakikinig at nanunood. At dahil dyan, paalam na po sa inyong lahat. Yes, for now lang naman, paalam. May bukas pa naman, 1 to 3 p.m. Ako ang makakapiling nyo at makakabanding nyo. At, again, sa mga hindi pa nakakapanood ng vlog ko, uploaded na po siya sa aking YT channel. So, hanapin nyo po sa aking red app, YT channel, ang Gandang Kara. I-type nyo lang Gandang Kara. Yun yung first vlog ko sa China. Andun lahat ng mga ganap sa buhay namin, mga nangyari sa amin. At abangan nyo pa yung mga susunod na kabanata. At again, sa mga hindi pa nakakaalam, na permanent ban po ang aking TikTok account. So may bago po akong TikTok. At ang bago kong TikTok ay DJ Kara new account. Hanapin nyo na lang yan sa TikTok. Ayan. Diyan nyo na po ako i-follow. Yan ang isa sa mga masakit na nawala sa akin noong taong 2025 nung naban ako sa TikTok.
Pinakamasakit, nakakainis, tas hindi na mabalik talaga. So, tinanggap ko na lang na, ganun pala talaga, no? May mga bagay na hindi na maibabalik. So, acceptance na lang talaga. O siya, paalam na mga pangga. Music muna tayo. Eto, paiiyakin kayo ng kantang to. Grabe to kapag naririnig ko. Parang, lalim ng hugot. O siya, paalam na. Pangga, wag mo sabihin radyo. Sabihin mo, energy.